Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Lunes mga lodi. Good morning sa inyong lahat mga idol. Grabe no, tanghali na pala ako nagising. So ayan, grabe yung ating chart. Nasa 2.15 tayo ngayon mga lodi. BTC balik ng 105. No, so kagabi kala ko tatamaan na tong ating babalikan na yung ating lock profit, pero nakaahon ulit. Mga lodi, so kung titingnan ko to, kasi nagkaroon na tayo ng lower high dito. Bago man yan na yan, mga lods, no? So tingin ko lang mga idol. So, dyan lang tayo. Tingin lang tayo, mga lodi. Kung ano yung pwedeng mangyari dyan. Pero sa ngayon, baka magbudega ako. So, bibili pala ako ngayon, mga lodi, sa ganitong presyo. No, nanalo ako ng trade kanina eh. Nasa $125. $25 lang. So, bibili natin ng XRP. So, makakabili tayo ng 11 XRP sa market and then buy. Okay? So, ayan, balik tayo. Yep. So, meron na tayong 636 XRP. Napakadami, mga idol, no? So, bago tayo mag-start ng news, grabe yung mga news natin ngayon, mga idol. Bago tayo mag-start, babatiin ko muna yung mga nag-super thanks sa akin. Siyempre, mga idol natin ng mga bayani. Ayan, so, si M-Jug, mga lodi, shoutout kay M-Jug. Nag-super thanks siya sa atin, no? Sabi niya dito, salamat sa shoutout, Boss Jeb. So, solid OFW here in Australia, sabi niya. Next bid mo, review mo ang Supra token. Ano ba yung Supra? So, parang alam ko tong Supra token na to, mga lods eh. Bagong layer 1, made in USA. High risk, high reward play, boss. Give us your thoughts, sabi niya rito. So, yung Supra, chinek ko na yan kanina. Ito yung parang chart niya. No? November 27. No, ang all-time high niya is 4 pesos. Ngayon nasa 0.2. Grabe yung drop niya rito, mga lodi. Halos ilan ba? Yan. 94.6%. So nung lumabas siya, nasa 0.8 pa siya. So kung bibili ka nito, good to buy ito. Good to buy. Good to buy. Goodbye. Good buy. Hindi. Good to buy, mga lods, no? Ayan. Pero, pag-aralan nyo ito mabuti, Sige, titignan natin kung ano yung mga masisearch nating news dito sa Supra, mga idol. Pero salamat kay M-Jug, mga lodi. At syempre kay Batokulani. Ayan, grabe. Shoutout sa'yo, idol. Sa iyong super thanks. Magandang araw sa iyo ngayong araw na to, idol. Sana nasa mabuting lagay ka. At sunod natin, thank you Han, ay si Kevin Alipio. Ayan, shoutout sa iyo, idol Kevin Alipio. Magandang araw sa iyo, idol. At syempre si Noy Gaming. Boss, paliwanag mo naman kung paano yung leverage trading. Kung paano yung payments nun. Salamat, boss. Lagi kita inaabangan sa post mo, sa mga news at sa pagtiyaga gumawa ng video. Si Noima Gaming, mga lodi. Leverage trading, pupunta ka lang sa futures trading, mga lodi, dito. Ayan. So, pipili ka kung saan ka magti-trade. BTC, yan. Basta lahat dyan, pili ka, mga idol. At titignan mo kung saan ka, kung saan ang bias mo. Kung gusto mo mag-long, mag-trade. At ang isolated, mga idol, at cross, itong isolated, mga lodi, ang ginagawa lang yan, kung ano lang yung nilapag mo, halimbawa, meron kang 100 USD dito, di ba? Halimbawa, pera mo. Tapos, nag-ano ka, 50 USDT lang yung pinang-trade mo. Pero may laman to na 100 USD, halimbawa, no? 50 lang. So, kapag nag-trade ka, halimbawa, nag-short ka, tapos umangat yung market, natalo ka. Kung ano lang yung nilagay mo dito, ayun lang yung mauubos, no? Yung tira mo dito, hindi. Pero kapag nag-cross ka, mga lodi, pag nag-cross ka, ayan, ano yan, kasama yung nandito mo. Kasama yan sa trade, mga lods. No, kumbaga,
Nagpay porsyento dyan na nakukuha. No, ganun din sa profit, mga lods. No, ano yan, medyo, kasi ako isolated lang lagi ginagamit ko eh. Sabi ng mga ibang trader na magagaling, minsan kailangan mo ding mag-cross, ganyan, kaya lang hindi ko siya talaga masyadong gamay yung cross eh. Dito lang ako sa isolated. Ayan, may explanation naman dyan eh, mga lods eh. Ayan. So, ako para sa akin, lalo na kung bago, mas okay, isolated na lang muna tayo. At syempre yung leverage, no? Ayan, yung kung ilang X ang gusto mo, mga lodi, ganun din yung magbabago rin yung gas fee pagka ganyan, mga idol, no? Pag tinataasan mo, medyo mas malaki yung gas fee, kapag ninilitan mo, mas maliit yung gas fee, mga lods, no? Ganun. So, kung gusto niyo makapanood ng ng live trading, baka bukas ng gabi si Boss Robo magla-live 'yun. Sabay-sabay tayo sumabay sa kanya. Mga lods, no? Ayun, panoorin natin. Lagi kong sa mga trade, mga lodi, lagi kong sinasabi si Boss Robo, kung gusto niyo malaman yung kanyang ayan, stock tambay. So si Idol lagi nagla-live yan ng trading. Ayan, every Tuesday, no? So pwede kayong manood diyan, pwede kayong sumabay sa Pinas to Pero sa naman, sa foreign, kung gusto niyo makita ng sobrang lupit na trading, yung ang laki ng pusta lagi, mga idol. Ayan, million yung pusta nito, mga idol, oh. Naka-live siya ngayon, si Sato. Search nyo lang Sato. Ayan, oh, Sato. Kasi like ko sinesearch, Sato Bitcoin. So ngayon si Sato nakalong. Kaya lang buong nagda-drop yung market. Saan siya? Ano siya? Anong coins to? Bitcoin. Oh. So ngayon, nakita niyo yan, mga lodi, kung magkano tinitrade niya at magkano yung loss niya na. Nasa $8 million. Tama ba? Grabe to, mga lodi. Alam niyo ba ito si Sato, nananalo to ng 10 million sa isang araw at natatalo rin ng ganun, 10 million sa isang araw. Pag pinanood niyo mag-trade to, naka-live siya ngayon, no? Mga idol, oh. Naka-long siya. Magkano yung position niya? Naka-cross pa siya, oh. Naka-cross siya, idol. Naka 30x ba siya? Oh, 30x. Margin. Ano kasi to Korean won ba to? Korean won. Oh, 128 million Korean won. Yung trade niya ngayon. Grabe, no? Grabe. Yung parang wala lang sa kanya yung pera pag nagtitrade siya. Mga loads, no? O, ayan. Diyan kayo manood. Kaya lang, hindi nyo maintindihan yan. Minsan nandyan siya, minsan wala siya. Mga idol. Pinapakita niya lang yung nangyayari sa trade niya. Ganon. Lupit niyan, eh. So, ayun na nga. Inuulit ko, mga lodi. Maraming salamat sa mga nag-super thanks sa atin. Na-appreciate nyo yung ating ginagawa everyday na balita, mga idol. At masaya ako dahil natutuwa kayo at nag-super thanks kayo sa akin. Lalong-lalo na sa mga OFW natin, mga lodi na kasutoy, kajeblo, o kung ano man. Tawag sa atin. Ayan. Salamat sa inyo, mga lodi. So, mag-news na tayo ngayon. Unahin na natin sa ating mismong balita sa bansa natin. Ayan, grabe, no? Now, effect na, mga lodi, foreign digital platforms like Netflix, Steam, Canva, Coursera, etc. now required to collect back from Filipino users under the law. Oo, magmamahal ang Netflix ngayon. Tas yung Steam, nako, magmamahal ata yung mga games sa Steam, ha? Mga lodi, yung kung ano man ng sa Epic ba, wala pa sa Epic Games. Ayan, ito yung mga foreign digital platforms magkakaroon na ng BAT simula ngayon. Dahil yan dito sa nakangiting ito, no? Ito ang picture pa. Tuwang-tuwa. Dami na namang kubra. Pero hindi, syempre, wag natin, hindi yan. Sila nagko-comment niyan, binabasa ko lang,
mga Lodi, no? Ayan, si Ralph Recto ang nagpasa ng batas, ay naggumawa ng batas na yan at pinirma nila. Oh, ayan, sumang-ayon silang lahat. Ang pupogi nila, oh. Oh, di ba? So, simula ngayon, kasado na mga Lodi, may bat na lahat. At ito naman, ito mga idol, nakita ko lang to kagabi, naglalaro ako, nakita ko to eh. Sabi niya dito, sino nakapansin sa Binance na nag-dump ng 400k Ronin? 0.3 dollars ang presyo ng Ronin. Nag-dump ng 400k. Na-hit yung dump bago makarecover ng 0.6 dollars si Ron. Abangan anong mangyayari sa Ron token. Anong opinion nyo dito? Sabi niya dito, no? Shoutout kay Marionis Kirk. Okay lang ba mag-sell sila para may funds sila ngayong bear market? Antayin natin uli yung sagot ni Trang sa allegation ng pag-dump ng Ron sa Binance. Anything could happen. Invest what you can afford to lose. So, ayan. Ano raw masasabi natin dito? There is some ongoing FUD targeting myself and Sky Mabis right now. So, ito si Trang, no, yung mismong lead developer ng Axie Infinity o ng Ronin. Normally, I don't comment, but some friends have reached out, so I feel urged to say something. I'm one of the most committed people in this space, especially to Axie Infinity and Ronin Network. We are here to play long-term games. Sky Mabis has been around for more than 7 years, and I have the most exposure to what we've been building. At times like this, it's relatively easier for opportunists to open a short position and FUD. In short term, the market is an emotional voting machine. But in the long term, it's a rational weighing machine. Think and act wisely. That's it. I'm going back to building meaningful things. No? So, ito mga idol. No? So, tignan natin yung kanilang mga comment. Hindi nila magbenta para sumahod at magpasahod sa mga employee. Kaso problema, hindi company wallet ang ginagamit, personal private wallet ang gamit. Opinion ko lang, sabi ni idol na isa. No, ito si Trang, may pangil na siya dyan. Sabi niya ito ata yung nag-post tungkol sa sa kanila. Alert, Sky Mabis Ronin Network has again started transferring millions in Ron token to Binance to sell them off. With a total of 12 wallets, the largest portion are again from Trangfinity, no? Grabe. So, masisisi ba natin sila mga idol kung sakaling kailangan din nila ng asset o ng pera? Ngayong medyo hindi masyadong active kasi talaga yung Axie Infinity ngayon. Kung ikukumpara mo dati. Di ba? Yung NFT, yung Axie Infinity mga NFT medyo hindi maganda yung lagay, lalong-lalo na yung mga land, yung mga mismong Axie, yung bababa ng price, no? So, sa akin okay lang to mga idol, hindi naman sila nawawala. Alam nyo, sa dami ng mga NFT games ngayon na nagsha-shutdown dahil wala ng funds, 'di ba? Makikita nyo yung Axie Infinity, Sky Mabis o yung Ronin Network, isan dyan pa rin. Hindi sila nawawala. They're trying to survive. No? At ayaw nilang mawala yung pinaghirapan nila ng ilang taon. So sa akin, sa akin ako tatanungin, wala to, okay lang yan, mga Lods. No? At alam ko naman na makakabawi ang mga yan, mga Lodi. No? So ayun yung opinion ko dito. Ito, sobrang trending nito ngayon dahil si Trump yung nag-post nito. Sabi dito, breaking, President Trump just reposted a Truth Social post that claims Joe Biden was executed in 2020 and cloned before taking office, mga Lodi. So, ang sinasabi niya rito, patay na si Joe Biden. Mga Lodi, noong 2020, in-execute na siya. Yung Joe Biden na nakasama natin, o nakasama nila naging presidente, is clone na lang yun. Mga Lodi, no? Ayun yung sinabi dito ni Trump, no? Ano natin? Sabi dito, there is no Joe Biden executed in 2020. Biden clones double and robotic engineered soulless mindless entities are what you see. Democrats don't know the difference, mga idol. Sabi niya dyan, grabe si Trump, no?
Nirepost niya lang yan. Parang post niya na ata dati yan. Mga lods. Ayan, oh. There is no Joe Biden. Ayan sinabi niya. Ito yung mga itsura ni Joe Biden, mga lodi, no? Parang nagbago daw yung itsura niya. Ayan, no? 1990, 1972, 31. Opo, 32. Ito na si Joe Biden nung 35. Parang di niya kamukha, no? Tulis ng ilong. Nag-40. Oh, nag-45. So, tingnan natin yung itsura nung 2020, no? Ano natin? Kasi bumilis pala. Ayun natin. 2025, 1989. Ang tagal ng 2020, oh. So, yan, 1998. Ano ba yung sinabi? 2020, ano ba yun? 2020 nga. O, ayan. Check natin. Layo pa. So, ito na siya nung 2005. 2012. Ito, kamukha niya na. Kamukha niya pa rin. No? 2018. Ito, parang hindi niya kamukha, oh. Oh. Nung 78 si Joe Biden, ito yung itsura niya. Dito mukhang mas bata pa siya nung 2019, no? Nung 77 siya, nung nag-2020, medyo lumami yung, o makinis lang yung ano rito. So, ito na yung 2021. Mga lodi, no? Ito na daw yung parang nakamask na yan, si Joe Biden. Ayan, no? Ayan na daw siya, mga lodi. Ito yung mga crime, no, na meron na ginawa si Joe Biden. Joseph Biden pala siya. Oh, ang dami, no? Treason, misprision, ayan. So, kung ano-ano man. Ano pa sinabi dito ni Trump? Basta yun. Ito yung nag-trending mga lodi. So, ayan, no? Parang hinahalin tulad siya. Oh, layo nga naman ng itsura, oh. Diba? Tapos, ang ganda ng katawan niya dito. Ang lupit, ah. So, ayan, mga lodi, no? Nag-trending kasi yan, So, ito naman, speaking of Trump, ito naman, di ba nag-usap si Jerome Powell, mga lodi, nagkaroon tayo ng rumors, no? Sobrang daming rumors ngayon na si Federal Reserve Chair Jerome Powell will officially resign tomorrow. Mga idol, no? Ito yung mga trending ngayon, mga lods, no? Ayan, tomorrow daw magre-resign na si Jerome Powell. Pero rumors pa lang to, mga lodi. And the Trump administration is expected to cut rates immediately following his resignation. Kasi ilang beses nang sinasabi ni Trump na mag-cut rate ka na, kaya lang ang tigas ng ulo ni Jerome Powell. So, tawag dito, pag nag-resign siya, siguro, ayun na yung gagawin ng Trump administration. Jerome Powell to step down Monday. So, ngayon daw yan, June 1. Kaya lang, June 2 na kasi sa atin, sa kanila June 1. If true, it's not just a resignation, it's an admission. Powell's legacy, mega rate cuts heading into the election. Sudden policy reversal weeks later. Sudden policy reversal weeks later. The timing wasn't economic, it was political, and everyone saw it. Now, the Fed faces a credibility crisis at the worst possible moment. Markets are fragile, global risk is rising. This institution needs long-term, non-partisan leadership. Powell is out of time and out of trust, no? So marami na raw hindi nagtitiwala kay Powell, kaya oras niya na. This isn't just a changing of the guard. It's a purge. Sabi dito, mga lodi, no? So parang sinabihan na siya ni Taguro, no? Masyado ka na maraming alam, Jeremiah. Dapat ka nang mawala. Jerome Powell, sabi niya gano'n, no? So, mangyayari kaya to, mga lodi? So, abangan natin to, Kasi ano pa lang to, tawag dito, rumors. Pero, ang dami na niyan, mga idol, no? Pag inano natin yan dito, sinearch natin sa X. Trending kasi ngayon to, mga idol.
So, ayun yung sinasabi, tama mo. Jerome Powell to resign. Rate cuts are coming. Altcoins will explode. Ayan, Fed Jerome Powell will deliver remarks tomorrow at 1 p.m. Di pala yun yun. Jerome Powell, latest lang natin pala. Basta yon mga Lodi, no? Ayun yung pinaka main, no, na magre-resign daw si Jerome Powell. So anong masabi niyo diyan? Malaking epekto niyan sa market, mga idol, no? Kala nyo ganun-ganun lang yan si Jerome Powell. Pag napalitan yan, yung Trump administration, sila na masusunod. Pag sinabi ni Trump na, rate cut na. Di ba? Nako. Mag-print kayo, mag-print. Mag-print nyo na si Mickey. Napanood nyo na yung Mickey? Mikey 17 ba yun? Mikey 18. Tangina, kulit ng palabas na yun, mga idol. Si Batman bida ron eh. Yan, kasi inyo. Para yung ibang walang magawa, pwedeng panoorin. Ayan, Mikey 17 pala. Meron na to sa sa mga suking downloadan ng movie. Nagpo-promote no. Oy, wag pala, panoorin niyo sa sine. Ang kulit ng palabas na yan, nakakabaliw. Ayan Ayan. Tapos ito naman, grabe, no. Elon Musk announced launching XChat, a new messaging system on X with Bitcoin style encryption. Sabi dito, mga idol, no. So magkakaroon tayo ng XChat. Siguro parang Messenger to, parang Telegram na hindi natin alam kung ano yung wala pa kasing clue kung ano yung gagawin eh. Pero magkakaroon daw niyan, mga idol, sa kanyang X platform, which is etong ginagamit natin na hinahanapan natin ng news. Alam nyo kung ano kinakatakot ko dito sa X? Baka mamaya magkaroon to ng bayad eh. Yung monthly may magpe-pay ka na para lang makalagin ka sa X, mga Lodi. So pag nangyari yon, for sure, yung mga karamihan ng mga Pilipino talaga mag-stay na lang sa Facebook, sa Meta, mga idol, no? Pero iba kasi kapag meron kang meron kang X mga Lodi, no? Yung news dito parang iba talaga eh. Parang maraming pwede kang rito, maloko dahil magagaling din yung mga mapagpanggap na balita rito. Pero kung marunong ka mag-fact check, medyo maganda-ganda yung mga news mo pag dito ka naghahanap ng news, mga Lodi, no? So ayan yung sinabi dito ni Elon Musk. Per CoinGlass, 11.5 billion in short could be wiped out if BTC hits 111,000.9K all-time high, mga Lodi, no? So grabe yan, 11 billion. Pag tinamaan o umangat yung Bitcoin, mga Lodi, sa 11,900, which is nasan yun? 111,000 pala, hindi 11,000. 900. So dito lang. Sa dati lang, mga Lodi. So dito lang Pag ito umangat diyan, mga Lodi, 11 billion liquidated, mga idol. Ayan, nakita niyo yan, mga Lods. Sa Bitcoin Pag ito chart natin umangat yan dito, lampasan niya to. No? 11 billion liquidated lahat ng mga naka-short, mga Lodi. Ayun yung sinasabi niya dyan. So, syempre, iba dyan may lock profit na. Diba? Pero, malay nyo. Diba? Grabe yan, mga idol. Laking pera niya, no? Umangat lang ng konti. Kaya lang, wala medyo nagda-drop pa ngayon. So, yung XRP natin, medyo ganun din, no? Sunod sa galaw. Ito naman. Ito, mga idol, nung nakaraan, lagi kong iniisip, diba? Tinatanong ko, sabi ko, yung uphold kaya okay sa Pilipinas? Yung uphold kaya, meron nagsabi dito, okay daw, pero may nangyari daw na sablay, ganyan. May nag-comment na nabasa ko. Mga idol, ito kahit hindi ko binabasa on live sa video yung mga comment nyo, binabasa ko lahat ng comment nyo. Kasi sa mga video ko naman, mga idol, halos mga ilan lang naman nagko-comment, halos wala pang 100. No, kunyari, ito. Sabihin natin ito. Sige, random tayo. Sabihin natin itong, ito yung 29. Ayan. Nasa 60 lang yung comment niyan. So,
Lahat yan binabasa ko, nagdo-notif yan. Every notif, binabasa ko yung mga comment nyo, mga Lodi. No? So, kung minsan, kunyari, sinisip nyo, hindi naman nabasa ni Jeblo yung comment nyo. Binabasa ko yan, mga Lodi. No? Okay, malungkot. So, ito, alam ko may nag-comment sa akin na okay yung uphold dati, pero ngayon parang sablay na, ganyan-ganyan. Ito, saktong-sakto yung sinabi dito ni Bandel Black Swan Capitalist. Horrible experience with uphold. So, ano na lang natin isumahin na lang natin. So, sinubukan daw ni Idol mag-withdraw, no? Kumbaga, kung gaano kalaki yung limit, no, na mawi-withdraw niya if ever, o masaswap niya man lang sa stablecoin. Kasi siya, sabi niya, once na lumipad na yung market, ang poproblemahin mo dyan kung paano mo mawi-withdraw yung asset mo, or kung paano mo masaswap o masaswap mo siya sa stablecoin. 'Di ba? So, ang sabi niya dito, mga Lodi, sablay daw kasi ang limit lang is 10K per transaction. Mga idol, dollars to so sa atin mga kalahating milyon yan. Siyempre sa kanya maliit lang yan, pero sa atin malaki na yan. Pero sabi niya rito, 10K per transaction, tapos 75K lang daily market cap. So hanggang dito lang yung pwede mong iswap o i-take profit sa loob ng isang araw. Sabi niya dito bandang huli, mga idol, within 24 hours kasi pwede magbago yung market. So, mas maganda sana kung malaki yung limit, 'di ba? Kasi kunyari meron kang 500,000, halimbawa $500,000 yan, $500,000. Ngayon, ang limit mo lang is 100 sa loob ng isang araw, 75K lang. Yung pwede mong i-withdraw or i-swap mo sa stablecoin. So, yung matitira dyan, mga Lodi, yung 400,000 plus mo, hindi mo magagalaw. Nandun pa rin siya sa mga coins. Sabi niya nga rito, sa loob ng 24 hours, pwede magbago yung market. So, ibig sabihin, kapag ngayon mataas, tas bukas bumaba, tapos hindi ko na swap o hindi ko na trade sa stablecoin o hindi ko na take profit, bukas baka bumaba na yung asset ko, hindi na siya 500. Paano pag biglang bumaba ng 50% kinabukasan? Ay, ang bilis lang ng crypto. So, dun niya naisip na negative daw yung uphold, ganyan-ganyan. So, sabi niya rito, bottom line, know your exchange, understand the limit, prepare ahead of time, choose a platform that build to handle real volume when it matters most. So, ayun, yung sinabi niya rito, mga idol. So, tayo, hindi ko naman ako, hindi ko pa natatry yung mga ganito kasi syempre wala naman tayong ganyang kalaking asset So siguro pwede kong tanungin sa BitGet kung ilan yung limit, mga idol, pero hindi ko pa natatanong Nung nabasa ko to, doon na-realize ko din na oo nga no, paano pagka biglaan? Kasi kung kinabukasan biglang bumagsak yung market. Halimbawa, ngayon, sa BitGet, halimbawa, ito, yung XRP natin, biglang pumalo ng mataas, tapos isaswap mo na siya sa USDT para maging stablecoin siya, pero limited lang. Diba? Limited lang. Andito na yung, kumbaga, pumalo dito yung XRP, pang! So, isaswap ko to sa stablecoin lahat para maging stable kasi baka bumaba. So, kunyari, naging 1 million pesos. Swap ko yung 1 million, limited lang siya ng 10,000. What? Gagano ka ngayon, 10,000 lang. So, maswap ko, 10,000 lang yung naging stablecoin ko. So, yung 900,000 ko, ay hindi, magkano ba to? Ay, kunyari, ano lang pala, 100,000 lang yung naswap ko, ganun. So, yung 900,000 ko, may chance pa siyang bumaba kapag bumaba yung market. 'Di ba? So, hindi na siya magiging 1 million, bababa na yung price niya. So, hindi ko maswap, sayang, ganun. Dapat naswap ko lahat, ganun ka ngayon. Mag-iisip ka. Ba't ganun? Di ba? Negative pagka ganun, mga idol, di ba? So, tama yung sinabi niya rito, mga Lodi. So, ako, hindi ko pa alam, tatanungin ko sa mga boss ko kung may limit ba sa BitGet, mga idol. Pero dito sa Uphold, kasi usually, ang bala ko naman kasi talaga, lalagay ko sa cold wallet lahat Doon naman sa cold wallet, hindi ko rin alam kung ilan may limit ba yung swap doon. Hindi pa natin natatry. Ayun yung mahirap Kapag hindi pa natin natatry kasi wala pa naman tayong malakihang asset 'Di ba? Maliit lang yung asset natin, nag-iipon lang tayo. So hindi pa natin alam kumbaga hindi pa natin kaya tong gawin. Yung ginawa niya na sinubukan niya yung limit. O, 'di ba? Kasi tayo, baka mamaya yung pera natin wala pa sa limit sobrang liit pa lang Wala pa sa limit yung ipapantry natin.
Di ba? So, tama yung sinabi niya rito, know your exchange, understand the limit. Di ba? So, dapat alam pala natin yan. Di ba? So, at least may natutunan tayo ngayon. So, baka itanong ko na rin kila boss yan, yung aking sa BitGit, mga Lodi, no? So, ito naman, ito yung sinasabi ko, happy birthday sa XRP Ledger. 13 years ago, the XRP Ledger first launched with the goal of revolutionizing the global financial landscape. So, 20, tama, di ba? 13 years ago, ilan yun? Ano natin, may na ako sa mat, mga lods, 2025 minus 13. 2012, 2012. Calculator pa yun. So, ayan, mga Lodi, no? Happy birthday! Painom ka na, XRP Ledger. Baka naman pwede magpa-pump ka na. Pa-Jollibee ka lang, isang pump, tas ito yung sa Meta, mga idol, no? Yan, kung titignan nyo, Meta rejects Bitcoin for treasury use, no? Nag-trending yan. Ayun, Meta decision to decline Bitcoin treasury raises questions about their next step, no? So, sabi ng iba, baka XRP yung gamitin. So, ayan, Meta declines Bitcoin for treasury reserve. Breaking, Meta rejects Bitcoin for treasury use. So, ayaw ng Meta, sa madaling salita, no? Tutol siya doon, mga Lodi, no? Meta says no to Bitcoin treasury. Ayan, So, sabi dito ni Pampius, mga Lodi, no? Meta says no to Bitcoin as treasury asset. The real shock? Sources suggest they're exploring Ripple XRP instead. If true, this would flip the entire crypto narrative on its head. Let's unpack what's sabi niya rito. Bitcoin Maxi don't want to hear this, but BTC as a treasure asset has two fatal flaws for companies like Meta. Meron daw dalawang flaws pala. High volatility, slow settlement, and fees. Meta isn't just holding digital gold. They'll need a bridge asset on that fits into their global payment ecosystem. XRP was literally designed for this, sabi niya, no? So, ito mga idol, so parang tinanggihan ng Meta na Bitcoin yung gamitin nila, no? So, ang sinasabi dito ni Pampius, malamang XRP yung gagamitin, etc., etc., dahil mas mabilis, mas maganda, ganyan-ganyan, no? Most retail won't see it until announced, but Meta moving to XRP could ignite a second wave of institutional alignment, and when it happens, the price won't walk, it's explode, etc., etc. So, marami na namang sinasabi na, syempre, adoption na naman sa XRP yan, ganyan-ganyan. Pero pag tinignan mo naman yung price ng XRP, is hindi pa gumagalaw, no? Parang yung sinabi pa rin ng isang, kailan ba natin nabasa yun, yung price, hindi yan nag-explode sa hype, no? Once natapos nang i-build, dun yan. So, ngayon, binibuild pa lang lahat. Binubuo yung puzzle. ETF, LOS, Meta, yan, mga yan, no? ISO. So, lahat yan, mga idol. Once na isang, kumbaga, nabuo na yan, doon na mararamdaman yung pump niyan. Sa ngayon, sasabay muna sa mother coin yan, which is yung BTC, at lahat naman sumasabay, mga Lodi. Yung oras na ihiwalay siya sa BTC is yun yung oras na inadapt na siya ng lahat, mga idol. Ganun yung ating tingin dyan sa XRP, no? So, grabe yung news natin, mga idol, no? So, sana na-enjoy nyo yung ating news ngayong umaga, mga Lodi. Mamayang gabi, alam nyo na, magbabasa tayo ng comment, mga idol. At ulitin ko, salamat sa mga super thanks sa atin, lalong-lalo na yung ating mga OFW, mga Lodi, na audience, no? Na nagtsatsaga manood kay Kuya Jeblo, mga Lodi, no? I-post mo yan, bebe. Ang ingay, no? So, ayan, no? Sila M-Jag, shoutout sa iyo. Si Batocolani, shoutout dyan always, mga Lodi. Si Kevin Alipio, ayan, shoutout sa iyo, idol. At syempre, si Noima Gaming, ayan, shoutout sa inyo, mga Lodi. Meron pa ba? Wala na. So, ayan, mga idol, no? Maraming salamat sa inyo. Magandang araw. Sana na-enjoy nyo ang ating video. Ang maiksing video natin ngayong umaga, mga Lods. At kita-kits tayo mamayang gabi ulit, mga Lodi. Magandang araw sa inyo. At what's up? Subscribe to Clovis TV and subscribe to Jabla.
Ano yun? I'm tired of running on this end videos. When the video ends, like every video, I actually run. Then I became tired. So I don't know what to say, but bye. So, huwag nyo kalimutan yung description dyan sa ating, sa baba ng video mga Lodi. Magandang araw, salamat.